natin. Pero doon po, alam po natin na hindi pa rin po nagpakita ang Vice Presidente. Yan naman po ay ang pag-uusapan natin kasama ang co-convener ng Tindig Pilipinas joining us on Zoom, si Sir Francis Joseph Kiko D. Sir Kiko, magandang umaga po sa inyo. Peter at Rica joining you this morning. Magandang umaga po, Sir Peter, Miss Rica. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. Magandang umaga. So let's talk about itong mga pangyayari sa Senado na mukhang generally welcome news na meron ng panibagong liderato, napuno na rin yung iba't ibang chairmanship ng committee. Pero ang tanong nila, moving towards the impeachment trial, baka si Chis Escudero daw ang siyang maging presiding officer on the strength of his being a lawyer. How does your group react to this, if any? Medyo I think sa loob ng Tindig Pilipinas at least, iba-iba yung pananaw. Pero para sa akin personally, medyo di ako natutuwa dito na si Senator Chis yung naging presiding officer. Kasi siya nga yung pilit na hindi umintindi sa ibig sabihin ng forthwith last year, di ba? So, siguro naman, pwede namang matuto tayo ng ibig sabihin ng salitang yun within 1 year. Pero I think si Chis Escudero, kung siya talaga yung magiging presiding officer, he has to prove a lot of people wrong, no? So ako mas gugustuhin ko kung ibang miyembro ng mayorya sana yung gagawing presiding officer. Alam ko ang sinasabi ng iba na mas mainam kung abogado ito, pero hindi naman ito required ng rules ng Senado. I think na gawing abogado yung presiding officer. So sana pag-isipan muli ng mayorya yung decision na yun. Oo. Hindi kasi ito, partner, parang first time to na dahil hindi yung Senate President ang uupo as the presiding officer. Pero may isa pa kasing abogado, sir, sa 'di ba, sa mayorya, si Senator Kiko Pangilinan. So he can also be the presiding officer. Paano ba nila to pinag-uusapan, Sir Kiko? So I wouldn't know, no? Syempre, it's among the senators yung nag-uusap. Again, ako personally, mas prefer ko si Senator Kiko na maging presiding officer. Pero narinig ko rin naman na may punto de vista na medyo maganda rin kasi na meron kang abogado rin na taga-interpolate, no? So between the majority and minority. So sa minority natin, 3 ata yung abogado, and then sa majority, 2 sila. So yung choice talaga is, would you prefer na ikaw yung presiding officer, na ikaw yung didikta kumbaga, or di naman magdidikta pero kayo yung magpapadaloy dun sa pagtingin. Titimon. Ayan. Pero wala ka masyadong input sa mga nangyayari, or prefer mo ba na mas may input ka sa nangyayari? So, kanya-kanyang preference yan. Para sa akin, unique na kapangyarihan yung pagiging presiding officer, na hindi ko talaga yan uncomfortable talaga ako na ini-entrust yan kay Senator Chis. Pero kanya-kanyang, in the end, yung mayorya yung makipag-usap dyan. Pero at least kung 2 cents ko yung tinatanong, I think bad idea na gawing presiding officer si Senator Chis. Right. Okay. So to be fair, hindi pa naman yan final and official po. Pero at the same time, marami nang nagtatanong kung yun na ba talaga ang choice, or the most expedient, sabi nga nila, choice. Kasi nga kung hindi abogado yung siyang titimon or siyang magiging presiding officer doon sa impeachment trial, baka daw medyo matatagalan at kukonsulta pa sa abogado, all the legal technicalities. Kahapon, Sir Kiko, meron akong nabasa na Okta Research survey results. Ito, magandang pag-usapan ito At lumalabas na fewer than 2 out of 10 Filipinos believe that Sara impeachment will be decided by evidence. Your reaction to that? Well, actually, I think napag-usapan namin ni Miss Rica to dati, di ba? Na on the one hand, nakababahala yun. Kasi sa anumang korte, mahalaga dapat yung ebidensya. Hindi dapat
base sa vibes lang o base sa trip lang yung decision ng isang korte at kasama dito yung impeachment court. So, mababahala talaga ako kung walang kinalaman sa ebidensya yung magiging hatol ng yung magiging boto ng ating judges. Gayon din, sadyang political process din yung impeachment. So, maintindihan ko rin kung hindi ebidensya lang yung basehan ng mga hukom, pero mahalaga rin dito yung public opinion, kung paano tatanggapin ng publiko yung decision nila. Kasi in the end, di gaya ng ibang mga mahistrado natin sa Korte Suprema o ibang mga korte, yung mga senator judges natin ay babalik sa taong bayan para sa kanilang re-election, no? So hindi maiiwasan, and in fact tingin ko sadyang intent ng mga bumuo ng ating constitution na gawing political process itong impeachment, dahil yung pinatutungkulan nito ay impeachable, ay elected din through a political process, yung vice president, no? So definitely hindi pwedeng ibaliwala o hindi tama na ibaliwala yung ebidensya sa pagdinig. Pero tingin ko not necessarily a bad thing na Aha. didinggin ng ating mga public official, ng ating mga senator judges yung public opinion, dahil kumbaga kailangan din nilang kumbinsihin yung taong bayan na dapat talagang tanggalin sa pwesto si Sara Duterte. At ako bilang isang dating complainant sa impeachment ni kay VP Sara, bilang isang tao na nakita ko yung ebidensya laban sa kanya, tingin ko kaya namang kumbinsihin ng prosecution yung taong bayan, hindi lang yung mga senator judges, kundi pati na rin yung taong bayan dito sa merits ng impeachment case nila. Nung nagsimula tong shifts of power dito sa loob ng Senado, Sir Kiko, marami yung nag-isip talaga na baka kasi gustong harangin itong impeachment. That's one of the reasons that we've been thinking of why nagkakaroon ng iba't ibang shift to transfer of power sa mga senador natin. Ngayon naman ang pinag-uusapan ay yung bilang ng maaring bumoto, dahil supposedly ang benchmark for conviction ay 16 votes. That is if may 24 senators tayo. Pero ngayon na nakapiit ang isa ay nawawala, pinag-uusapan, kailangan pa rin ba maging 16 ang bilang, or should it go lower dahil nga yung dalawa wala na? Do you think this is something important we should talk about? Actually, medyo just with yung ibang mga kasama ko kagabi, pinag-usapan din namin ito eh. I have to review yung mismong wording sa Constitution before having a firm opinion. Pero base sa mga naobserbahan ko, correct me if I'm wrong, no? Pero yung dalawang panig naman sa mga senator judges, both the majority and the minority, ay mukhang sumasang-ayon na 16 pa rin. Kung di ako nagkakamali, Correct, sinabi oo. ni Senator Lacson, kung di ako nagkakamali, na Yes. para sa kanya ay 16 pa rin yung bilang. And I don't think magdi-disagree yung minority na hindi, dapat 14 yan, no? So, kung ang lahat ng senator judges natin ay sumasang-ayon na 16, malamang sa malamang 16 pa rin yung bilang. That said, di talaga ako eksperto dito. I have to review kung ano yung nakasulat sa ating saligang batas, and susubaybayan din natin yung panig ng ating mga senator judges. Pero para sa akin sa ngayon, mukhang 16 pa rin talaga yung bilang. Ang as always, hindi na naman nagpakita ang Vice Presidente dito sa impeachment laban sa kanya, which she has done for the past din naman, no? Sapat na po ba para sa grupo ninyo na ang legal team lamang ng Vice Presidente ang mag-a-appear pag nagsimula na talaga finally ang ating impeachment trial? So I think yung definitely hindi kami natuwa na hindi siya nagpakita doon sa Committee on Justice, kasi kung talagang meron siyang malinaw na ebidensya na mag-aabsuelto sa kanya, baka hindi na tayo tumuloy dito sa impeachment trial, no? So kung talagang may kumpiyansa siya sa ebidensya niya, sinasayang niya oras ng taong bayan, bakit umabot pa tayo rito? Ngayon, yung hindi siya nagpakita sa pre-trial, I don't think masyadong issue yun, sa typical na, kasi very halos administrative lang yung ginagawa sa pre-trial, no? Yung mga tintukoy lang nila kung ano yung Exhibit A, Exhibit B, yung mga naririnig Yeah. natin sa mga cases, o kung sa media man o sa balita, yun lang yung pinag-uusapan doon. So I don't think necessary naman na magpakita si VP Sara doon. I would think sa mismong araw ng sa mismong case laban sa kanya,
dapat magpakita pa rin siya. That said, I think hindi naman kailangang nandun siya para sa buong trial, no? So, Mm-mm. medyo hindi na gano'n kalinaw yung alaala ko dun sa impeachments ni President Estrada at Chief Justice Corona. Pero alam ko at least si Chief Justice Corona, nagpakita lang siya noong magtetestigo na siya kung di ako nagkakamali. Primarily represented siya by his lawyers. Gayon din yung I don't think nagpakita si President Estrada dito sa mismong impeachment court. So I would say na basta at least di gaya ng Committee on Justice, at least dito sa Senado, nagpa-participate na nga at least yung legal team ni VP Sara kasi sa Committee on Justice talagang wala siyang participation whatsoever, no? So at least yung kung ang representatives niya ay nandyan, at least masusubukan yung theory of the case ng panig ni VP Sara ng maayos at magkakaroon ng malinaw na debate tungkol sa ebidensya. I think it's important na magpakita siya at least at some point dito sa impeachment trial. Pero kung sa unang araw ng impeachment ay wala naman siya, baka kasi hindi pa naman niya time na magtestigo or something else, no? So ako yun, kung hindi siya magpapakita on the first day, hindi ako masyadong mapapahala. Pero kung yung legal team niya ay biglang boycott on the first day, yun, malaking problema yan. Yan. Pag-usapan natin yung mathematics at maaring may kinalaman dito ang Tindig Pilipinas. Kasi sabi nga nung iba, malinaw na ang basehan ng 2/3 ay 24 senators, no? Kahit pa may nakulong na diyan, kahit na may hinahabol ng ICC diyan, 24 pa rin. So that means 16. Ito yung tanong ng iba. Paano kung sa 24 10 yung makulong, tumatakas, fugitive from justice. Therefore, 24 minus 10 is 14. Kulang na. Kulang na to. Reason conviction of 16. Yes, oo. Kasi ang basihan 24 Ba't kasi 16. puro ano? Yan ang tanong ngayon na pinag-usapan din namin kahapon. What happens then? Saan papasok ang Tindig Pilipinas? Hindi kaya dapat meron ng isang individual o organisasyon na pumunta na sa Korte Suprema at sabihin na hindi dapat na ganun pa rin ang maging basihan sa pagdetermina ng 2/3 to convict or to acquit in an impeachment trial. Ano palagay niyo, Sir Kiko? That makes sense, no? So again, ang panig ko dito sa 16 ay hindi ako 100% na forever yung 16, no? Ang napansin ko lang ay yung dalawang side ng Senate ay dalawa silang nagsasabi na 16 pa rin siya. So again, di ako abogado, di ako eksperto sa ating saligang batas at hindi ako senator judge, so hindi ako yung naatasang mag-aral dito. So I have to double check din kung ano mismo yung nakasulat sa saligang batas, kung pwede siyang i-interpret na pwedeng pumaba sa 16 yung bilang, no? That being said, kung talagang strict yung 16, I think una, hindi ko may pagkakait sa ating mga framers ng saligang batas na hindi nila na-imagine na gantong karaming mga senador natin na hinalal ng taong bayan Tama. yung masasangkot sa iba't ibang mga kaso sa corruption man o sa crimes against humanity. So I think one, parang I can't blame them na hindi nila na-imagine yung ganitong scenario. Pero yun, I think tama na din naman po yung punto niya, Sir Peter, na kung talagang untenable yung sitwasyon na less than 16 yung magiging hukom natin sa less than 16 yung magiging senator judges natin, pero kailangan ng 16 para ma-acquit. Kailangan ng 16 para ma-convict. Sure acquit na yun kung sakali. So I think it stands to reason na merong maghahain ng complaint. Pag ganun, iintindihin ko muna kung may standing ang mga original complainants to file that complaint sa Supreme Court o kung dapat mismong galing sa Senado yung complaint. Kasi sila naman ang pwede nilang punto de vista ay hindi namin magampanan yung trabaho namin dahil sa kasalukuyang interpretasyon ng saligang batas. So, I think definitely kapag umabot sa ganung punto, sang-ayon ako, dapat may mag-file sa Korte Suprema. Pero
kagaya ng nakita po natin a few weeks ago, no, na yung isang court case na nag-compel sa Senado na nung nag-absent sina Alan Peter Cayetano, tapos may isang naghain ng kaso sa Korte Suprema to compel the Senate Yeah, yeah. to convene, ay ginunk yung kaso na yun dahil walang standing yung nagreklamo. So I think yung first question ko is kung magiging involved yung kahit sinong civil society group sa ganung sitwasyon, ay may standing ba talaga kami to file the case, or dapat ba manggaling sa mismong mga senador yung kasong yun? Don't you find that quite unfair na kailangan may standing ka muna bago ka punta sa Supreme Court? Again, I think it makes sense na hindi lang dapat yung general principle na dapat apektado yung yung magrereklamo to file a case. I think it's fair in the sense na hindi naman pwedeng kahit whoever wants to file a case about anything yung magfa-file, di ba? Baka malulunod yung Korte Suprema sa mga kaso at sobrang overloaded na nga yung dockets nila as it is, no? Yeah. So, I think reasonable trade-off siya. Although, yun nga, ang intindi ko kasi ay basta criminal case yung nangyayari, ay pwedeng mag-file ang kahit sinong tao. So, yung ibang mga miyembro ng tindig ay nag-file ng obstruction of justice laban kay Senator Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla dahil criminal case ang obstruction of justice. Itong kaso na 16 yung sa bilangan, I'm not sure kung may interpret natin yan as a criminal case. So kung hindi siya criminal case, kailangan may standing, in which case, yun, kailangan linawin lang kung sino yung pwedeng mag-file. Pero I would hope and I would think na kung gustong gawin ng ating Senado yung tungkulin nila, I guess that's not the strongest assumption base sa mga Yeah. nangyari ng mga nakaraang linggo. Pero kung gusto nilang gawin yung tungkulin nila at humarap sila sa ganung problema na imposible nang magkaroon ng conviction mathematically, I would hope na sila na mismo yung magdadala ng kaso sa Supreme Court. Or more realistically, baka mangyari, meron silang gagawing desisyon and then questionin yung decision sa ating Korte Suprema, which would also be a big problem, no? So, ayun, medyo may gray area po. Kung ganun nga talaga yung sitwasyon na mangyayari, na higit 10 o higit 8 yung matatanggal yung maaresto sa ating Senado, ay baka mag-approach tayo sa ganung gray area. So, we'll see. Such a funny thing if that ever happens, no, na yung lawmakers natin on the Senate, more than half ay maaring maaresto dahil may mga kaso at investigasyon. Anyway, last question So na, I- sir. Or just last point on that, no? Yeah. I should also say na kung ayaw talaga natin yung ganitong sitwasyon na at risk yung mga senador natin na maaresto, Yeah. I think dapat we need to make better decisions sa susunod na election. Yun lang Totoo po yan. Totoo po yan. Palagi po din namin Absolutely. sinasabi yan. Oo. Oo. Sir Kiko, one final thought before we let you go, no. Ngayon kasi parang nagse-settle down na itong Senate Flix natin, no, dahil meron na tayong proclamation talaga na si Win Gatchalian is now the Senate President. Pero hindi pa rin bumabalik sa pagtatrabaho yung ilang mga senador. Very pinipili pa rin nila yung mga attenda nilang sesyon. Ano po yung panawagan ng Tindig Pilipinas dito sa mga senador na to finally return back to work? Well, I think parang I'm not sure kung appeal to conscience yung gagawin namin. I'm not sure kung epektibo yun. Pero malamang sa malamang, pag nagsimula na yung impeachment, I would be very surprised kung hindi na magpapakita yung mga nag-absent na senador na yan. So, medyo ako kampante naman na eventually babalik sila. Pagdating sa mga mahahalagang batas naman, nakita naman natin na basta may quorum ay makakapagtrabaho naman yung ating Senado. So, kung ayaw nilang kung sa tingin nila hindi mahahalaga yung mga issue tungkol sa kalusugan, tungkol sa edukasyon, tungkol sa iba't ibang mga urgent na batas na pinag-usapan sa Senado, sa kanila na yun at huhusgahan sila ng taong bayan sa darating na eleksyon, no? So kung mag-absent pa rin yung iilan, basta hindi apektado yung quorum, ay yun, parang taong bayan na yung bahala sa kanilang tingin ko. Alright. Very good. And pakitutukan din po
para sa Tindig Pilipinas yung dynasty issue ha. At medyo Yeah, oo. medyo nalilibang tayo masyado sa Senado. Oo, nakakalimutan natin ang dynasty natin. Bill alright. pa lang Actually, yan. so I think yung balita ko ay binalik ata sa committee yung anti-dynasty law version sa Senado na actually parang depressing siya in both houses eh. Sa lower house medyo masyadong malabnaw yung pinasa Yes. doon. Oo. Sa upper house mas may ngipin pero ayaw namang panindigan ng pati ng ibang miyembro ng mayorya. So Oo nga. we'll see. Okay, Sir Kiko. Maraming salamat. We appreciate your spending time with us this morning. Maraming salamat din po Sir Peter Misrica. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. Thank you, Sir. Yan, Ingat. alright. Ang ating co-convener ng Tindig Pilipinas, si Sir Francis Joseph Kiko D. ating nakasama. Sabi mo, Oh. tapos na yung Netflix. Oh. May kasunod pa. Oh, di ba? Amazon Prime, Disney, Max. Iba naman yun. Ay, iba pa ba yun? Streaming naman yung sinasabi mo.